Nagaminyan na petsa 5 bulan na Abril taon 2014. Ini po si Kakamping Allen Rayondanga. Ako man po si Kakamping Nick Motos Jr. Gus Maray na aga po sa Indogabos. Welcome po sa programang Ang Nagangunyan. Good morning, partner. Partner, good morning. Asin sa mga parantawi po natin sa interong Sudading Naga, sa interong sa distrito sa Bilog na runa kan di ko na dyan inabot po kasi ito yung programa. Marhay na aga po sa Indogabos mga tugang. And once again po, welcome sa programang Ang Nagangunyan. Partner, mga tugang, ngunyan po pagka aga, dakol po kitang pag-uurulay-ulayan, at saan po po kitang magiging bisita. Iyi po ang Corporate Secretary kan Solong Nanay at Tatay o Sunata. Ang Corporate Secretary po kan Sunata na si Miss Rizal po, taiga po sindang igibo na aktibidad, digdi po sa laog kan sa tuyang syudad. Pero antes po kan sa tuyang tayo kipag-ulay ki Ma'am Lizelle, pasadahan talang partner, mga tugang ang mga nangyaring mga aktibidad, mga gigiribon pang aktibidad di sa laog kan sa tuyang pong namumutan na syudad, ang maugmang lugar. Alagad, antes mo ka mga mayor na kuyang partner, mga tugang, mga iso po sa tuntuto karon. Primero po, ipaabot ko lang po girari sa tuyang pakikidumamay, pagpaabot po kan pakikidumamay kan gobyerno lokal kan Sudading Naga sa pamilya po ni dating punong barangay, asin dating precinct commander, kan Naga City Police Office, Matias Oliva, ang dati pong kapitan kan barangay San Francisco na nagtalikod na po sa Kinaban, kung di po napapasala ngunyan siya ikukuyan partner ihatod sa sayang huring destinasyon kumbaga ngunyan po ang lubong kan sa tuya pong namumutan na dating kapitan kan barangay San Francisco, Matias Oliva. And at sa mga tugang alaunan po ng pagkahapon, iyon po ang gigibuhan na written examination kan City Youth Officials Program kan syudad. Igibong po yan siya na alaunan ng pagkahapon sa Naga City Science High School na kung saan po 361 mga examinees mapasiring po dun sa Naga City Science High School para po mag-take kag inapod na written examination para po sa City Youth Officials Program na mapuon po ngunyan na Abril 15 ang turno kaniyo mga tugang. Mapuon po sa ng termino Abril 15, hasta po yan ng Mayo 31. Pero sing damatiner bilang mga city official for the rest of the year hanggang sa susunod na taon na maribayan na sila. Ini po mga tugang, iyo ang panahon kung sa ilang mga kaubenan, tinatawanan po kang gobyerno lokal kan Sudading Naga, ngayong pagkakataon na direkta pong makapagpartisipar sa mga pag-urulay, sa mga pagsagibo ng mga polisiya, sa loob po kan gobyerno lokal kan Sudading Naga. Kung saan po, igo kitang City Youth Sangguniang Panglungsod, igo po kitang City Youth Mayor, igo po yan mga City Youth Department Heads, asin mga Chiefs of Offices. Ini po mga hobbiness na initatawanan ng labi sa sarong may kabangang bulan. Tangarig po ma-experiensyahan real time, itong practical immersion, sa isang pag-immerse, internship kumbaga sa loob po kan gobyerno lokal kan Sudading Naga. Kailan ini po mga tugang kumbaga sa ordinaryong pag-intern, pag ordinaryong internship program, di ba kung bilang empleyado, kundi bilang mga harlang karon na opisyal, bilang mga pamayo. Mga pamayo kan gobyerno lokal ang sa inyo pong kakaputan na katungdan. Kaya iba po dyan ng City Youth Mayor, City Youth Vice Mayor, City Youth Sangguniang Panglungsod, siring man po mga City Youth Department Heads. Duman partner sa mga kung orientation or immersion sa baba, yun nagigi sa SPES. Sa SPES program ta. Piga pino na nga kang April 2. Siring man mga tugan, kumbaga iyan si programa kang sulod po kay Naga sa mga hobbiness na igwakan para sa third level, kumbaga mga executive positions for the youth, igwa ka man mga tuwing for the first and second level position na programa na yun naming SPS. Kung saan po iyon man yung maserbi mga empleyado from the youth sector. Programa po kang gobyerno lokal kang syudad, tangarig pong
sa pagtabangan kan national government agencies asin po kan pribadong sektor tangari pong maasigurar na iba pong sabi nga kiyan mahaman ang mga hobbiness po in their spare time, lalo na po niya na summer Kung mapagkasiributan. yan. And ultimately, garo partner, sa araw kasi sinabi ko nga last time, ang last episode na sarong paagi para mainggan nyo ang mga kahubinan na mag-isip na baka igong may gusto na mag-pursue kang sa inyong career bilang mga public servants. Saro ni sa paagi tabaga na mainggan niya sinda na magserbi sa mga sa tuwing mga nanunundan. Yan. Kumbaga po, ipamati ta, as in, parte kang incoming pag-inganyar na ibali man sa opsyon kan mga hobbiness ngunyan ang paglaong sa gobyerno. Correct. Takadak lang po ka mga graduado niya to, ang sabi nga ni Kem, pinag-target, after graduation or after sila po makapagtapos ka sa ilang klase, hindi na makapagtrabaho sa ibang lugar, makapagtrabaho sa pribado. Alagad, ini po sa rin paagi na incoming nga rin na i-consider naman kan mga hobbiness ang gobyerno, because ang pagtubod ta, kaipuhan ng mga bagong ideya, mga bagong nalogon sa tuya pong gobyerno, na mahagikan man sa niyan, sa mga hobbiness kan sa tuya pong syudad. Kumbaga sa paagi pong ini, ang termino nga naging nagamit kaniyo partner mga tugang, this is one way of securing the city's future. Mga next liners, na masigurar na igwang mga masunod na mga leader sa tuyang syudad na nagkaigaw mismo ng pagkanood sa laog kan gobyerno lokal. As in sa amay na parte kan sa indang pagiging hobin. Yan. And si rin partner, magbalik naman mga tugang, si Alcalde John Bongat, haling Singapore. Ini po pagtapos kan sa itong pinag-itindiran na seminar workshop, doon po sa Lee Kuan Yew School of Policy, na kung saan po pinag-adalan at pinag-prokar ang manungod po sa preparasyon pag-abot sa panahon ng kalamidad, Hindi po sa Regional Conference on Governance and Disaster Preparedness and Resiliency, kung saan po sa non-government organization as in ang Lee Kuan Yew School of Policy na nakabase po sa Singapore, ang nakapartner po ang Lee Kuan Yew School of Public Policy po ang Oxfam, pinagtiripon po si 40 mga alkalde, hali po sa Pilipinas, Indonesia, Thailand at Vietnam. Tayo po mga nasyon na ini, iyo ang mga pinagkukonsiderar na mga disaster prone areas, disaster prone countries, in particular sa mga bagyo. Ini po pinagtiripon, tangarig pong pag-urulayan, ano ang mga bagong teknolohiya na kaipuhan gamiton, ano ang mga bagong mga estratehiya na pwedeng adaptaron kan mga local government units, tangarig pong maasigurar na kung di man sabi nga kan, dito lang po mapipribentaran ang mga kalamidad, alagad po malesen si impact, kan mga maabot na kalamidad sa tuya po mga lugar. Kaya, labi ang mga tuwing na 40 mga alkalde sa 4 na nasyon. And parte po kayan, naging kabtang kayan, si Alkalde Jan Bongat. And sino ng mga tugang, sa tuya pong alkalde kan syudad, nagpapaabot pala ng partner, ng pagpa-Diyos mabalo sa inyo po mga tugang, sa padagos po yung pagkanduyog, doon po sa pinagsagibong first quarter satisfaction rating ng Ateneo Dinaga University. Pinagkauhan marka partner kan mga taga-Naga si Alcalde Jan Bongat ning very good kan sa po mga tugang di sa Naga. Mala nga ita siya may pinakalangkaw na satisfaction rating, net satisfaction rating na positive 59.5 and siri man po ang pagpa-Diyos mabalos po kanaga City Hospital at Naga City Health Office na nag-iga po ng positive 56.2% na net satisfaction rating for the Naga City Hospital at yun po sa Naga City Health Office positive 56.05. Yan po ang naging
satisfaction rating kan mga executive offices. And of course, sa pakikot po ng mga positive ratings, kasi ito mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod. Patunay lang ini mga tugang na padagos sa ibang pagtitiwala, pag-anduyog sa mga namamayo po kan gobyerno lokal kan Syudad ng Naga. Tangarig pong padagos ang may agwanta, padagos sa pagprogreso kasi tayo pong namumuta na syudad, ang syudad po ni Naga. And siri ng partner, mga tugang, siguro ini partner, kwenta na pasadahan ta lang, State of the City Report ng mga tugang sa April 15. Iyon na po yung mga tugang si pinagtalaan na aldaw kan pagpaabot kan sa tayo pong alkalde sa sa Taganaga. Kasi pong mga nahaman, anong po yung estado po kan syudad in terms of peace and order, in terms of education, health, livelihood and employment, transparency and accountability, as in iba pa pong iba. Basically po, ini po anchored duman sa inapod na Health Your City campaign or Health Your City Development Agenda, which is health and nutrition, housing in urban poor, education, arts, culture, and sports development. Ito partner, sisunod ka niyo. Si livelihood, employment, and human development, peace and order and public safety, cleanliness and environmental protection, at sinanghuri mga tugang, transparency, accountability, and good governance. So, yan po mga tugang mahigi pong tema, may pong pagpaabot sa banwaan ni Mayor John Bongat. At sa mga tugang, sa pagbabalik po sa tayong programa, mga kaulangi po ni Kakamping Nick Motos sa tayo pong bisita, ang Corporate Secretary kan Solong Nani at Tatay, Confederation of the Philippines, si Madam Lisel po. Asin po, pagkatapos sa itong entrevista, pag-ulay ki Madam Lisel po, pag-urlayan po itong mga tugang. Ang bagong ordinansang pinag-pasar ng syudad, ang Naga City Disaster Risk Reduction Management Council, Ordinance and ang Enable Program, asin ang Align Program, kasi tayo pong namumuta na alkalde, kan syudad ng Naga. At sa po yan, sa magbabalik ang programang ang Naga yan. Ang mga programa ng gobyerno lokal sa tuyang pag-urulayan, mga isyong napapanahon sa tuyang diskuteron, digdi sa programa kan Lambang Nagenyo, ang Nagangunya, nadadangog na, nadadalan pa. Kaiba, si Kadamay Alan Riondanga, asing Kadamay Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaag, sa PBN, TV5, asing DZOK 97.5 FM na. Ang Lambang Nagenyo, dapat may pakiaram. Sa lambang nangyayari, dapat may aram. Ang Nagangunya, sa tuyang antabayan. Iyang sa Kuyang Wish para sa Satuyang Salo. Pagayunan sa kapalinigan ang Naga River para pag-abot ni Aldaw, maging kaakit-akit ini. Saka maunat ang turismo sa Naga. Sana maging malinis, tanganing ang mga parasira, ang madakop tinda malinis yung sira. Kaya sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa salog na ini, na kung sain, iyo ang nagtatauning paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika, ano ang wish mo para sa salog? Sabi ta, ang magiging bisita po niya ito ganyan, iyo po ang Corporate Secretary kan Solong Nani at Tatay, Confederation of the Philippines. Pag inibanan po ini mga tugang kan mga solo parents, sa impero pong Pilipinas, mga programa, Madam Lisel po, si Madam, alam natin, kailan po mga tugang mananagalog tayo,
Si Yom ay Manila-based, isa rin siyang broadcaster, sa Radio Veritas. Ma'am, good morning po and welcome po sa aming programa. Yes, good morning, Alan and Nick. At magandang umaga po sa lahat ng nagwenyo. Yes. Alam natin, ma'am, meron tayong isang malaking event na gagawin po dito sa lungsod ng Naga. And ano po itong event na ito? And ano po ba ang i-expect ng mga taga-Naga sa event na ito? Yes, ito po ay first national convention ng solo parent at ginawa po namin to sa Naga. This will be on April 25 to 26. So, lagi po sinasabi na tinatanong sa amin bakit po daw sa Naga namin ginawa because we want to show other municipalities and regions na ang Naga po has the most organized solo parent organization. And totoo nga naman po yun. And of course, yung ating po palang presidente ng solo parent, nandito rin sa atin sa programa. Mga ilan po ba ang ini-expect natin na participants ng convention? Yes, 600 plus siguro, coming from different regions. Kasi yung iba regions, magkakaroon lang sila ng representative. So let's face it, medyo malayo. So, 600 plus. Ano po yung mga activities na... Our keynote speaker will be Secretary Binky Soliman, of course, of the SWD. At andoon po sila Miss Susan Roses. And we are tapping also Miss Chris Aquino kasi isang solo parent. And we have also some officers of the SWD magkaroon ng inspirational talk. And our theme is solo parents facing the bright future. Siguro po si Kakamping Nick may tanong rin kasi alam ko kanyan Solo, hindi man ako solo partner. Anyway, welcome ma'am sa programa namin. Ano po yung pinaka-highlights niya nitong yung activity niyo, yung aside from the keynote speech and invited guests? Yes. Ano yung pong major na may ko-contribute niyo sa mga solo parents, especially here in Naga City? Gusto po namin kasi magkaroon ng unity to amend the Welfare Act 8972 kasi ang tagal-tagal na po ito pero hindi po naaamyendahan. So this is one way of parang awakening to our government na sana naman po maamyendahan ang aming nilalatag doon sa Kongreso. Ano yung specifically ma'am yung kailangan i-amend doon? It was state there na ang binibigay po, like for example, you have the SWD solo parent ID, kahit po ito ay present nyo, kahit sa hospital o kahit saan, baliwala lang. So there is no certain discount or whatever, o sabihin na natin i-priority kasi solo parent ito, so wala. Ang na-observe lang po doon ay the 7 days leave. And minsan po yung flexi time na sinasabi ay hindi din nasusunod. So siguro this time, pag kami po ay nagkatipon-tipon na, siguro baka po magising ang ating government na maamyendahan yung lahat ng inalalaan namin. Like for example, gusto po namin maging holistic yung approach. At syempre po, pag na-amendment, kailangan po may penalty. Kasi walang penalty, that's why parang request lang ang nangyayari. Okay. Partner, ma'am, part kasi nung isang project na na-involve ko sa CTSD, yung MDG Phases, one of the criteria nung sinet namin is doon sa beneficiary na pagpipilian namin, ang isang sector doon is solo parents kasi yung reason namin is mas kailangan talagang tulungan yung mga solo parents, especially kung marami yung anak niya. Yes. So it's good na dito nyo sa Naga gagawin, and especially alam natin yung solo parents program ng city is very very strong, and yung participation ng mga partners natin dito sa Naga is very solid. Oo, they are well supported by the LGU. Kasi meron po kami ditong may ordinance na local ordinance. Yung 2013, the 003. Plus yung educational support natin sa mga anak ng mga scholarship. Yes, yung mga anak ng mga solo parents. Meron pa tayong atang assistance on sa yes, medical assistance. Medical assistance. Dito sa atin na partner, 1 million 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 1
meron tayong tertiary scholarship assistance. Ang sinasabi kasi sa ordinansa, dapat at least 10% ng mga scholars ng city should come from the solo parents. Should be sons or daughters of solo parents. Number 2, dapat priority siya sa Queen and Sanggaudan program ng city. And third, ang alam natin, partner, ma'am, 5%, at least 5% ng total na beneficiary ng urban poor should come from the solo parents group. And meron din death and burial assistance for the family ng isang solo parent in the amount of 2,000 pesos. And priority dapat ng City Health Office at ng Naga City Hospital ang solo parent na ID holder for medical services. And may livelihood assistance din for solo parents. Yun yung nakapalaman sa ordinance ng Naga. I do not know lang, ma'am, if... Pero sa iba, walang ordinance. Sa ibang cities and other regions, wala. That's why... Ang basis lang nila yung Republic Act. Kaya ginawa namin dito para makita nila na your example city na eto, ang daming ordinances regarding the solo parent. Pero ma'am, wala po. Siguro just for the information of yung ating viewing and listening public, especially yung mga solo parents. Ano po ba yung pinakamahalaga sigurong sabi na natin pinakamahalagang provision siguro ng Solo Parents Act na kailangan malaman ng isang solo parent, especially siguro sa benefits, sa privileges na nakapalaman doon sa mismong sa national law. Yun nga ang sinasabi namin, it should be holistic. So, before, it was placed there in yung aamyendahan na kailangan may 2% lang na discount na pag ang iyong anak ay may certain age. Ang problema sa solo parent, the more na lumalaki ang anak ng mga anak, the more na lumalaki ang gastos. Sana man lang, isa sa mga anak nila ay nabibigyan ng scholarship. It's good your government is very supportive, pero yung sa iba, wala talaga. So kami, kami sa officers ng Sonata, solong parents, nanay and tatay, eto na nga po, andito yung aming organization para to create the awareness to different regions. We're going to different provinces para doon sa awareness ng Republic Act 8972. Okay. So, pero ma'am, ang isa lang sigurong kwan din, yung just in case, ito, kumbaga, kung isa akong solo parent, ano ang dapat kong gawin para ma-affiliate, para makasali sa group? Sa group. So, siguro you have to approach your DSWD. At syempre, meron kayong organization na solo parent. And then, siguro pwede kayong mag-fill up ng application or maging aming member ng Sonata. So, you just get in touch with your DSWD officers and even yung presidente ng solo parent dito sa Naga kung gusto nyo maging member namin. Ang isa pang tanong, sino yung mga kino-consider na solo parents? If asawa mo isang bedridden na, hindi na nakakapagtrabaho, so you are considered a solo parent. And then if you have... So not necessarily na wala na kayo o wala rin isa. Kasi meron pati, partner, pati yung naghiwalay is considered a solo parent. Ganun ba yun? Oo, pati yung nakakulong. Yes, yung nakakulong yung asawa. Considered solo parent. And then, syempre, yung mga na-rape natin, na-abuse, so, you are considered a solo parent. Na nagkaroon ng anak from... Yes, oo. And if you are head of the family, consider as the head of the family na meron kang inaarugang bata. Kahit hindi mo naman anak. Hindi mo naman anak or pamangkin mo, di ba? There are sometimes meron mga tayong pamangkin na namatay na yung kapatid natin dahil sa atin. You are considered as solo parent. So, kung ganun man, parang ikaw yung guardian ng bata. Yes. Pero ano bang kailangan i-present ng taong yun? Just in case may ganun na, madali kasi yung may bedridden, kasi may medical certificate. You have to go to your DSWD officers and sila ang mag-a-assess. Alright. Kayo ay consider as a solo parent. And then from our organization, doon naman namin tinitingnan if you have a DSWD ID. Kasi ang iwasan din natin dito is, yung hindi naman siya totoong solo parent, then gusto lang siya mag-avail ng let's say flexi time, gusto niya lang ma-free yung niya sa work,
So, yun din ang gusto natin maano na. Pero but here in Naga City, very strict yung Yes, natin, oo. Kaya nga, qualifications. And what's alarming is pabata ng pabata ang nagiging solo parent. Meron kaming member, 14 years old. Ano yun, ma'am? This is due to teenage pregnancy na hindi naman nakapag-asawa. Nabuntis, tapos hindi na pinakasalan, naghiwalay, something ganun. So you are considered solo parent. And we have 13.9 solo parents all over the Philippines. 13.9 million. Millions. Gusto sabihin niya, kung meron akong 100 million na Pilipino, That's 13%. that's 13%. Madami pala, no? 13%. Kaya very alarming. Then, most of these are, ang average na anak is 4 to 5, Oo. 4 to 6. Oo. Di ba nahihirapan na tayong buhayin ng mga bata kung dalawa kayo naghahanap ng wife or kung solo ka lang. Ma'am, dito sa kung gagawin yung convention, ano yung, may registration ba silang, may babayaran ba This is sila? free para sa mga solo parents kasi alam naman namin na medyo mahirap ang financial ng isang solo parent. So, ito ay ginawa namin free. Ano po na yung kailangan nilang dalhin? Do they have to bring Dada identification ID, yes. cards? And they have to register kung talagang pupunta. Confirm us kung sino ang a-attend. Saan po sila pwede makakuha ng information about the details of this? Meron kayong webpage? Yes, you can get in touch with your DSWD president dito and the president of the Solo Parents ng Naga. But other regions, you can get in touch with me. My number is 0906-377-3615. Okay. Anyway, dito sa Naga, yung po nakikinig sa mga taga-Naga po nagadarangog, doon po sa day pa nagpaparehistro sa solo parents. May solo parents office po kita. Oo. Yung iba wala. Meron po tayong solo parents office. Nasa second floor po sila ng bagong building, yung pinagawa ng Ako Bicol Party List. Yung Ako Bicol building. Sa second floor po sila. Taas lang po yan ng Persons with Disabilities Affairs Office. So gusto po magpa-register, you just visit po yung ating Solo Parents Federation Office. And meron po tayo yung mga officers po mismo ng Solo Parents Federation, sila po yung mag-a-assist sa inyo, sila po yung kukuha ng inyong mga information. Apat kayo, sa meron tayo po dito sa Naga na tatlong mga nagbabantay ng office. Sila yung tagapamahala ng opisina ng Solo Parents. So, sa gusto po na magpalista and malaman po yung mga iba pang mga benepisyo ng mga solo parents, just visit po the Naga City Solo Parents Federation's office. Idagdag ko lang, partner, na especially dun sa mga male or father na solo parents na nahihiya na sabihin na sila ay puro babae na lang yes, yun din po yung yun din yung na-observe ko, especially if may activity ang solo parents na konti yung mga lalaki, pero considering sabi niyo is 13 million yung solo parents, most probably because our population is half-half, most probably half din yung male na solo parents of the 13 million or baka mas marami pa. Mas marami. Oo. So, ano po pwede natin isabihin para dun sa mga tatay na solo parents na? Oo. Shirley, kasi hindi naman dapat mahiyain, di ba? You have to accept reality and face it peacefully. Kasi wala naman may gusto maging solo, di ba? At saka talaga pong mahirap ang maging solo. So, doon po sa mga single dad, we need you. We need you. Kasi sa organization po namin, iilan lang po ang lalaki, siguro talagang mabibilang nyo lang So, andito po ang Sonata, appealing to the single dad, kasi kahit po kayo ay isang professional, you can be a volunteer to us. Malaki po ang maitutulong nyo. Even during the talk, kasi syempre ako, as a corporate sec, ang naisasabi ko lang ay yung part ng pagiging solo mom, single mom. Our president, Mr. Nito Alcaraz, is a single dad. Pero kung halimbawa, lagi po kaming dalawa na lang, di ba? Mas maganda po yung meron tumutulong sa amin, di ba? So yung mga single dad po dyan, we need you. At uma-appeal po kami na to be with us on this event, dito po sa convention na ito. Saka very importante naman yung may presensya din yung mga kalalakihan. Yan yung
partner Nick yung sinasabi natin na gender Yes. and development. Oo, Kasi oo, also, oo. ma'am, gender advocate, Oo. yun din ang sinasabi ko na yung mga kalalakihan ay kailangan din makilahok. Oo. Kasi doon sa pagkakaiba ng lalaki at babae, ay yun ang hindi maibibigay ng isang babae. Kung doon sa kalagayan na experience ng isang lalaki. Kaya sana po yung mga single dad dyan, Yeah, sumali na din dito. sumali na po, wala namang Saka there's nothing wrong, wala namang mawawala sa'yo. Yes. Oo. Walang mawawala sa'yo. Ang stereotyping kasi, partner, yung tinatawag nating stereotyping na is a gender bias na kung saan pag nakita ka ng ibang mga lalaki, sasabihin, sumama ka na sa mga kababaihan, siguro babae ka na ngayon. Yun mo Hindi naman ganun. So yun yung sinasabi natin na hindi yun talaga ang dapat Ako mangyari. hindi lang dyan, partner, ang rason ko dyan eh. Do that for your children. Yes. Yes. Kasi at the end of the day, yung pagsali mo sa ganitong movement, ang mabibinipisyohan nito yung mga anak mo, hindi naman ikaw eh. Totoo yun. Baka meron ka sa personal, pero ang dapat isipin yung mga anak mo. Saka yung partner, yung psychological effect na ang alam mo lang ay ikaw lang, pero malalaman mo na marami pala kayong the same circumstances, especially kung male din ikaw. Di siyempre makikita mo rin yung kalagayan ng isa rin na solo dad. Saka it's your pride to be a single dad. Kasi single dad ka pero napalaki mo yung mga anak mo na maganda. It's either parang partner, makaka-contribute ka, then meron ka rin makukuhang experience ng ibang mga solo dad with this. Okay. Yeah. At any rate, ma'am, let's invite again our listeners, televiewers, doon sa ating convention. We are inviting everyone, yung lalo na po mga solo parents. This will be on April 25 to 26 sa Villa Cáceres. Villa Cáceres. Okay. Yes, dyan po ang convention. And of course, I would like to thank Mayor Bongat for the support and Sir Jim Reblanco. So maraming pong salamat. And all the DSWD officers of Naga. Napaka-supportive po talaga. And even your show, your program. You're Thank always you very welcome. much. Okay po. Yung aming mga opisina na City Events, Protocol and Public Information Office will be with you doon sa inyong convention. Yung ibang preparations ng program, ginagawa na ni Miss Saida, being a solo parent herself also. Yes, and on the 26th, we have a half-day tour just to show that Naga is a beautiful place para doon sa mga iba-ibang regions na pupunta. Okay po. Okay, so marami pong salamat, Ma'am Lizelle po. Ang Corporate Secretary ng Solong Nanay at Tatay, Confederation of the Philippines. Di ba itong mga sa gabos ng mga solo parents sa Naga, sa mga pagtaraid ng munisipyo, sa inaabot po sa tuyong programa, magbali po kita, let's join this movement, and kumbaga, reap the benefits kang nadainin doon nakukuha as solo parents. Siguro nga ni partner, mas lalong-lalong nang mas magiging interesado kung bako kang solo parent, mag-attend ka. Para maintindihan. Andong po lahat sila Secretary Soliman. Yeah. So, para po malaman nyo talaga. Then siguro ma-realize na how yung hindi naman solo parent could help para dun sa kalagayan ng mga solo parents. And this will also mark the first anniversary of the National Assembly of Solo Parents held last year sa Quezon City Memorial Circle, attended by almost 6,000 solo parents. Struggle kaya yan Struggle ang pagiging solo parent. Yes. Struggle. Kaya dapat mas marami siyang partners. Correct. Yan. That's very challenging. Pero yung pag-attend nyo po, yung paghahanap ng Huwag kayong maghanap ng solo mom. kakampi para sa ding solo parent. Huwag yung hanapin yung solo din. Pero baka meron din. Pwede. Basta huwag mo lang sasaktan yung partner mo. Correct. Pausi na yan. Kasi minsan po, I may add on, kasi usually, kala po ng iba, baka kami ay nag-i-encourage na maghiwalay. No. Actually, we're sponsoring mass wedding minsan. And I do counseling para ma-patch up kung ano yung hindi pagkakaunawa ng mag-asawa. Kasi ang pinaka-best person daw to counsel, yung mismo naka-experience na. Yes. Yeah. Kaya mahirap po talaga maging single mom and single dad. So, Beno, yan po mga tugang Thank you very much, Ma'am Lizelle po. Solong Nanay at Tatay Confederation of the Philippines, Sonata. Hindi po ito music class, hindi ito music organization.
Kwan po ito, grupo ng mga solo parents ng buong Pilipinas. Liwat po sa mga pag-imbitar, magpartisipar po kita duman sa Gibuana Convention. Dakol po kamong manunudan, dakol kamong sabi nga ni Kian mabibisto na tibaad magiging kamo ning information sharing, sharing kan mga buhay-buhay, at least si mga nanod daninda, manod dan mo man, may apply mo man si nagibo ninda paano sinda nakaagwanta duman sa struggle, tabaka igunya nagpupuong ka pa lang na solo parent ka, at least makanood ka duman sa mga haraluyan na paano mo malalagpasan so struggle. Ang iba kayan partner mga tugang nakuya na give up na ako niya na by yung solo parent, kumbaga nasanay na siya, naka-cope up na siya. So kumbaga learning from those who already cope up from being a solo parent. Bakong yung partner suba-suba. Yes. Ako nga ni baga OFW ang agum ko, bakong suba-suba, bakong solo parent, pero pag you need other people. Partial ka lang, partner. Partial lang. Partial solo. Yan. Bueno, Ma'am Lizal, thank you very much. Salamat. Asan po mga tugas sa gabay kasi itong programa, pag-urulayan ta Align program, Enable program, asin ang pagmukna po kan bagong Naga City Disaster Risk Reduction and Management Council kang syudad ning Naga. Diyan sa Kuyang Wish para sa Satuyang Salo. Pagayunan sa kapalinigon ang Naga River. Para pag-abot ni Aldaw, maging kaakit-akit ini. Saka maulat ang turismo sa Naga. Sana maging malinig. Tanganing ang mga parasira, ang madakot tindang malinig ang sira. Tulungin mahilig ang Satuyang Salo. Nangahilig magayon sa ako na sira. At ikailig na ko yan. Kaya sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa salog na ini, na kung sain, iyo ang nagtatauning paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika, ano ang wish mo para sa salog? Ang mga programa ng gobyerno lokal sa tuyang pag-urulayan, mga isyong napapanahon sa tuyang diskuteron, digdi sa programa kan Lambang Nagenyo, ang nagangunya, nadadangog na, nadadalan pa. Kaiba, si Kadamay Alan Riondanga asing Kadamay Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaag sa PBN, TV5, asing DDOK 97.5 FM na. Ang Lambang Nagenyo, dapat may pakiaram. Sa lambang nangyayari, dapat may aral. Ang nagangunya sa tuyang antabayan. Bueno, balik po ito mga tugang sa programang Anagang Unyan. Hindi po ginaray si Kakamping Alan Riondanga. Kuya talaga partner, masakit pero talaga magsulo-sulo sa buhay. Tapos may akit ka pa, Correct. Yeah. Pero, ang pinakamasakit partner, kung abutong kaning kalamidad. Lalo na. Kaya, pinagmukna na mga tugang formally through an ordinance kan sanggunahing panglunsod po ng syudad ng Naga an City Ordinance number 2014-18 Hindi po pasar ni Konsehal Elmer Valdemoro asin ni Dr. Joaquin Chito Perez. Iyon na po ni mga tugang formal na pagkrear kang inaapod na Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office o ang NCDRRMO. Ang mamayo ka ni mga tugang si Mr. Erning El Camil. Dati po kayo ni mga tugang na set up ang Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakasaro po yun duman sa Public Safety Office. Kaya lang po, ninhuli sa sabi nga ni Ken, sa nagdadakula na funksyon kan Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office, pinagmaray po ng gobyerno lokal ng syudad ng Naga, natawanan na siya ng suway na opisina, asin tawan ng suway na sabi nga ni Ken, suway na kaya independent naman siya from another office.
kumbaga direkta na sa mga tugang reporting to the city mayor's office. Ang magiging function kan mga tugang iyon na sinda ang maging responsable kan pagdisenyo, gibo kan mga programa asin mga aktibidades para po maasigurar na kita po preparado sa anuman na kalamidad na maabot. Siring man sindaman mga tugang ang nasa frontera sa pagresponde po sa mga emerhensya at yung pagsagibo po ng mga rescue operations po digi sa laogkan syudad ni Naga. So, ini po mga tugang opisinang ini, igwaning 4 na units, partner, mga tugang. 4 na units, nakakabilangan po kan administration and training, research and planning, operations and warning unit, na iyon na po yan so dating Central Communication Center, CCC, asin po ang Emergency Medical Services o ito pong Naga City Rescue. Yan. Iyan po ang naging component kaya ning inapod na NCRDRRMO. Kaya po bago nga actually 2 days baga partner bago 2 days bago pinagsagibong pagpasar, nagkaigwa pa kita ning earthquake drill. Earthquake and fire drill. Earthquake and fire drill sa loob po kan City Hall. City Hall compound. Kung sa po 1,000 niya ito mga empleyado pati mga kliyente, kabali po sa pinagibong drill. Sabi nga ken partner, mas maray na ngayon ang preparado kaysa dahil. Mas maray na ang handa kaysa kanday mo aram kung anong gigibuhon. Kaysa nga pierde ka sa huri. Hindi po importanteng maray sa to ang Naga City Disaster Risk Reduction Management Office. Yan, dahil kita mo baga sentro din ekonomiya kang rehiyon. Tsaka frequent kitang inaagihan ng bagyo. Yan. Sa kunya lang partner medyo dahil na kita inaagihan pero maray po ang preparado man girara. Tandaan po igo kitang bulkan, igo kitang earthquake, igo kita ning bagbaha, igo kita ning bagyo. Maray na itong bagang may foresight kita na igwang somebody, igwang opisina doing the preparations for us. Correct. Na kumbaga iyo man tagamato na dapat gabos kita preparado. Saka partner sinda na ito sinda ang main office na ma-update kan si mga disaster plans, ma-update ka mga training kan sa tuyang mga barangay volunteers, barangay officials sa ngaring bakulang dig sa city level kundi pati po duman ang ideal nga ni kani partner makaabot pa sa household levels ang kaaraman na ang mga namamanuan ta ang kada harong tigiing ganyo nga ni partner na ang kada harong magkaigwaning sa diri niyang disaster plan. Especialmente pag halimbawa ngayon sa panahon ng kalamidad nagkasuruwain ka mo paano ko magkakahirilingan. So importante biga arog sa partner kay sa harong igwa na kami kay big set na kung sakaling halimbawa kami nasa opisina o nasa eskwela ng mga aki kung panahon ng kalamidad nadai kami nakapwedeng makabalik duman sa samuyang harong sain kami pahirilingan na kami man lang nag-aaram katong pamilya ko. So importante po maray mga tugang ang preparasyon sa panahon ng kalamidad and dakula po magiging tabtang kan City Disaster Risk Reduction Management Office para po sa mga preparasyon na iyan. Kaya po ini mga tugang, sabi nga ni Kayan, siring man sindaman ang mga kapatutong pundukan Calamity Fund. That's 5% of total budget kang syudad. Sinda po ang nagapag-ataman kayan, and primarily kung mahihilig ka mga tugang kuwengon yan, so sabi nga ni Kayan budget, so 70% po kaya nakatagama na for disaster preparedness. Yan po doon mga tugang sa pagsagibo ng mga drainages. Yan. Pagpakaray po kan mga salog kan syudad, pagdiklag kan mga drainage, mga estero, pagpapusog po kan mga eskwelahan, parte po yan kan disaster preparedness, pagbakal ng mga dagdag na kagamitan. Ikipaya, araw po kan mga radyo, araw po kan mga rubber boats. Equipment, rubber boats, sa inda po yung nakatokang unyan, yan budget na yan. And of course, sa maabot po mga tugang na
Kuyan, pizza 10, 11 hasta 12, magkakaigo po ning sarong seminar workshop na dinisenyo po para sa mga barangay kansulading Naga. Ini po parte katong inaapod na enable program as in align program sulading Naga. Ang enable program mga tugang, ini po stand for empowerment and advancement of barangays on local legislation o enable program. Asin po itong alignment of local initiatives for growth in Naga. Ano po ang mauot kani mga tugang na mangyari? Gusto po kaning tawanan, papusugon pa ang barangay, tawanan nin magkakanigong kaaraman ng barangay officials. Tangarid pong gabos na mga ordinansa, mga pulisiya na isa sa gibuninda, nakakonekta po mga tugang duman sa mga pulisiya man kang syudad. Importante po kayo maray na mga tugang na kung ano ang ginigibo sa barangay, iyo man dapat sa syudad. Dapat korektado ang tubo. Correct. Dahil po sabi nga ni Kayan, mas dakul po ang mabibinipisyaran, mas dakul po ang maaabot kan programa kung sarama ang pagsagibo po kan mga programa. Halimbawa sa edukasyon, ninhuli po may scholarship program ng syudad, dapat nakakonekta man yan sa barangay. Correct. Dapat igawa man ang barangay government nin mga scholarship program. Kumbaga po, ang sistema kang pagpili dapat sa syudad, iyo man ang pagpili sa baba. Kumbaga po, kung merit-based ang pagpili ng scholar, dapat merit-based man sa barangay. Yan. Ini po ang maabot na mangyari kan enable as in align program kan gobyerno lokal kang sulading Naga. As in po ito bagang mapatama sa mga misconceptions pag-abot sa barangay governance na ay inilang ngaya ang samong poder. Na ito pala under the local government code mga tugang, may masalangkaw pa siyang katungdan. Mas mahiwas. Mas mahiwas pa ang sa iyang katungdan na dapat ito ang tinatawanan niya nin atensyon. Correct. Halimbawa, itong bagang pagpakaray kan traffic code. Yan. Dapat ngayon ang barangay nagre-recommend sa sangguniang panglungsod kan paano niya mapakarin ang traffic sa iyang barangay. Dapat igwaman itong suway na traffic code. Correct. Arin dyan dapat ang one way, arin dyan ang two way. Ito mga barangay, mga tugang na sobrang pagkasaril kan mga tinampo na talagang obligado, one way lang. Tapos may mapark pa. Kumbaga, may obligasyon dapat ang barangay na sitaron niya to na ang agihan, ang access, perming clear of any obstruction. Okay, dapat magrekomendar siya dapat sa syudad kung paano papakarin ang traffic sa iyang lugar. O kung magibuman siya ning sa diri niyang ordinansa na igwa siya ning poder na pwede niya itong sitaron. Yan. Yung mga tugang mga service ng mga bagay, pero dakula po ang impact sa barangay level. Na masusolusyonan sana kung sabi nga kaya nakalinya sa sarusan ng plano ang mga plano kang barangay asing kang syudad. Correct. Saka ibang mga bagay baga partner na dahil naman kaipuanan na isakat pa sa city. Halimbawa po mga tugang, kung magkakaigwaman ko ta ning barangay program para digdi sa pagdakop baga ka mga stray dogs, siguradong dakulaon na kagianan ini sa tuyang city veterinary office na kung saing limitado man lang ang tao, limitado ang bihikulo na nag-iikot sa 27 barangay kang syudad kang Naga, as hindi man nagigibo sa araw-aldaw na nangyari. Alagad kung igwang programa ang mga barangay kani na kung saan ang pwedeng gibuon garo partner kang city veterinary, pipick upon niya na lang sinagkadarakop katong mga barangay impounding center. Sa arog po kaning kaisipan, ini example talang po ini. Sa arog kaning kaisipan, mas lalong itong programa, mas lalo tang mapapahiwas, as in mas lalo tang magiging efficient itong pag-implement kan sarong polisiya. Yan. And sa paagi man ini mga tugang, supondo
na supposedly kung ma-avoid mo sa wastage Yes. sa pondo, ma-avoid mo itong duplication of programs, kumbaga mas husay ang paggamit po ng kwarta kung klarado po sa barangay as in sa syudad kung ano ang mga programang isasagibo. Correct. Yan. Paramount consideration mga tugang sa pagsagibok ang programa ang pondo. And sabi nga again, masakit ang paghanap ng kwarta kaya dapat tipidon taman. Ingatan taman ang paggastos. Ang magingani ka ni partner na kung itong pagtipon lugod kan si mga kanya-kanya aram tabaga autonomous ang barangay may sadiri man siyang budget alagad kung igong sarong align program na kung itong sa indang mga pundong nasa kanya-kanyang mga budget pinindang ibugtak sa sarong central na pagkukuanan para pag-implementing sarong project mas dardakulaan sa indang resources. Although yung ko part na magayon na idea kailang sabi nga kayo sa local government code, data pwedeng maisuway ang mga pondo dahil naka-automatic bagay yung pinag-release sa mga barangay. Kung ang partner, dito bagang aron sa tertiary scholarship na igwaman ng pigkukontribute ang barangay para naman sa scholarship, pero not necessarily solo lang kang siyudad ang ini partner basically, essentially mga tugang, ini po ang maabot mangyari kang align program na halimbawa, sigabos na mga komite kan mga barangay sa education, sa health, sa peace and order. Gabos yan dapat may sarong organisasyon man yan. Dapat nag-uurulay man yan. Kumbaga dapat kung yaong ka dapat sa naga, kung ano dapat ang yaong sa sarong barangay, dapat naman. Correct. Kung kayang patrangkiluhon kan sarong barangay ang sa iyang lugar. Ano taday pwede duman sa iba? Ano taday pwede sa iba? Dapat po igong sarong pag-urulay, igong sarong movimento na ang mga barangay, iba bagang partner ng mga barangay na magkataraid sa naman. Correct. Ang krimen pati nangyayari sa borderline sa naman. Correct. Paano i-address? I-address. Igo sa na, kung di ko partner napapasala, igong sarong barangay na ang boundary ninda, sarong creek. Dapat, paano ito papalinigot? Correct. Isa yung malinig duman. Oo. Pwedeng collaborative, pwedeng combined. Paano ito maasigurar na ma-revitalize siya dahil tributary siya sa Naga River. Maski partner, sa simple na lang na peace and order, nagdalyong barangay si Tiglalamag mo. Dadakupon mo na sa barangay. Siyempre, malaog ka na sa ibang jurisdiction. Pero kung igong efficient na communication system na di ka na maapo dito sa central communication para lang madakop itong nagdalaga na sa kataid na barangay. So, yan po mga tugano. Yan po ang align and enable program kan syudad. Kaya we're looking forward na gabos na mga barangay po makapagpartisipar. Tangarig pong mapuunan ka na itong sabi nga kaya, although suro po ng tubo, ito bagang pagsasaayos na itong pagbusisi. Busisi na pagdetalye na. Detalyadong pagtarabanga. Duman po mga tubo, garapart na lang gusto mo sabihin, although durugtong na si mga tubo, kaya lang igwapang mga leaks. May mga leaks pa. Kaya puhanan pa itong tapalan, kaya puhanan ribayan ng tubo. Ribayan ng tubo, baka igo kayang aram din mga tugang baka si tubong nga bakal si saro 1/2, si saro 3/4. 3/4 yan. Di siya dapat parantay na yan. Dapat kung 1/2 man. Kung 3/4 man. Yan. So, i-correct lang palang partner 371 ang ma-exam at yan alauna. Sa youth, city youth program. Bako pong 317. 307 naman. Kaya salamat kikamping Roy San Ramon. Ako na ugma partner, duman pa lang sa mga space na naka-assign sa ako, na ugma na akong marita. Nakulaon na sa indang enthusiasm na nakulaon na sa indang enthusiasm sa sagutan mong opisina. Correct. Kaya kahit na ba ako nagpuang space, taigwaman akong mga OJT. Yan. Ako kayo maray na agad pa lang sa mga magagayon as in mga gwapo kong OJT. Yan. Ay, partner, bago ko malingaw, bationg ko sa kuyang padangat na tugang na nagsiselebrakan sa iyang kumplianyo. As in, welcome dago sa iyang pamilya na after 6 or 7 years na nagstay sa Amerika, nag-uli sinangunyan for the Holy Week. Kaibanan sa iyang duwang aki sa kuyang bayaw na si Mr. Hector Alcacid, asin sa kuyang tugang na si Irene Motos Alcacid sa mga aki. Happy birthday po. Happy birthday. So rin naman sa kuyang tugang sa April 9, ma-birthday man, si Mary Ann Motos, happy birthday po. Asin si sa kuyang man sa rupang tugang ng Grenawag sa FB, Naga Streams.
nayaon sa Singapore na mauli man. See you soon sis pag uli mo digdi. Yan po. And of course, ako yung agom, good morning, ma. Yan. Good morning, ma. Nag-text na pati, nakikrit man ako. Yan. Yan. Bueno, sa ngaran po ni Alcalde Jan Bongat kan bilog po sa kuniyang panglusot ng naga ni ki Vice Mayor Nelson Igacion, sa gabos pong mga empleyado-empleyada kan gobyerno lokal kan sulod ng naga. Mabalot po sa pagantabay sa programa Naga Ngunyan. Liwat po mag-ilibanan mo kita sa otro Sabado sa tarong oras ng pagbabareta kan mga issues, aktibidades sa programa kan gobyerno lokal kan sulod ng naga. Asin pasalamatan ko ang partners, yung mga nagdadaramog dumin sa tuyang partner station sa DWKM 100.7. Kaya good morning. Makonsuelo sa bago si pinagtukar ni Kakamping Joe sa kanil Kakamping ano na pati niyo. Yan, si Kakamping Francis Sotero. Mini tool. Yeah. Bueno, mabalos po sa pagantabay, hindi po si Kakamping Alan Rendang. Kakamping Nick Motos po hanggang sa susunod na Sabado sa programang Ang Naga Ngunyan.